Isang malamig na umaga sa inyo lahat. Ngunit pangungunahan natin ang summer. Tayo ay pupunta o magpapadama namin sa inyo ang tag-init. Ngayon, nawa sa summer na ito ay sa inyong paglalakbay sa karagatan ay inyong madala ang kaalaman mula sa inyong bakasyon. Ngayon ay dadako tayo sa check na ating pinamagatang dagat check. Ngayon ay maaari nyo bang basahin ng lahat? Disiplina ay ugaliin upang maging maayos ang talakayan. Aktibong pakikilahok ay pailalim upang madagdagan ang kaalaman. Gawing makabuluhan ang bawat sandali sa ating paaralan. Ayusin ang sarili at ituon ang pansin sa bawat aralan. Tandaan ang mga aral at tuunin hanggang sa sariling tahanan. Nawa, ang dagat check na ito ay masaisip nyo habang kami nagtatalakay at pag-uwi sa inyong tahanan. Ngayon, lalako naman tayo sa layunin. At sa pagtatapos ng aralin, kayo ay naasahan na. Ano yan ang basahin mo? Bibigyan din ng kahalagahan ng pagsasalita na magbibigay ideya at kaalaman tungkol sa kahalagahan ng pagsasalita. Papunlan ang pag-unawa sa pagsulat at napaglalawak ang kaalaman sa pagsasalita. At ngayon, dadako na tayo sa ating aralin. Makapamunahan ni Ginoong. Ngayon, bago tayo dumako sa ating aralin, may kami nagdaming pagpasiglang gawain. Batid ko na kayo nilalamig at hayaan niyo painitin natin ang inyong mga katawan sa ating gagawin pagpasiglang gawain na pinagkataan. Putukin mo at bubuhin ko. Binibining nangyayari ba sa ilang mechanics sa ating palaro? Para sa unang mechanics, hatiin ang klase sa dalawang grupo. Bawat grupo ay pipili ng magagawa ng 61 players. Bawat grupo ay pipili sa ito ng starting lines. Alam ang bawat grupo ay pinakaroon kung saan ilalagay ang mga logo. Sa hotdog, pamamagitan ng O, ang unang miyembro ay kukuha ng isang logo, tatakbo papunta sa bangkol at ipapasok ito sa loob. Pagbalik niya sa pila, tatapikin niya ang susunod ng miyembro upang siya naman ang tumakbo. Kapag naipasok na lahat ng 5 miyembro ang kanilang logo, puputukin nila ang mga ito upang kunin ang papel na nasa loob. Ang papel ay may bulong letra na kailangan ayusin. Upang mabuo ang tamang salita, ang unang grupong makakabuo ng tamang salita mula sa letra na makuha sa loob ng logo ang siyang panahon. Malinaw ba ang ating mechanics? Alright, ngayon sa mga pumili na ng 5 representative ang kanilang mga bawat grupo. At ito ang bawat isa. Una, pangalawa. Una grupo, nasa kaya pumili naman yung mga Limang grupo lang. Limang miyembro lang. Lista ito nila. So, dalawa pa na. Dalawa pa nga. Habang hindi pa buo ang inyong mga miyembro, ay ganito ang ating palaro. Ang unang kalahok ay kukuha ng logo, then tatakbo here, tatakbo dito, at ipapasok mo dito. Pagkapasok, iikot dito, then balik, then tapik sa kasunod. Then pag nagbuo na ang logo, pupunta sa unahan ng 5 kalahok at puputokin ang bawat logo at bubuuin naman yung mga letra na nasa loob ng bawat logo. Malinaw ba?
Napointan. Mangyaring pumila. Ako wala. Hindi pa naman hawak ka tayo. Sorry, Nay. Sa hudyat na go ay tatakbo ng bawat isa. Isula na palaro. Go! Ay, wala pa. Isa, dalawa, go! Baka nalagay! Ilagay mo ako! Tapik! Tapik! Kuha mo! Dali! Baka nalagay mo. Sunod na sa akin, go! Go! Okay? Unang natapos ang pangatisa. Ano ang inyong nabuo? Maraming salamat sa inyo. Dahil ang unang pangkat na nanalo, ang mangyaring tumayo ang pangkat dalawa. Binigyan natin ng pangkat isa ng wave clap. Paano nga ba ang wave clap? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ha. Okay? Malinaw ba? Okay. 1, 2, 3, go! Base sa ating pampasiglang gawain, ginawa ng inyong kinuha. Sa tingin ko, ang inyong magiging talakayan o paksa ngayong araw ay patungkol sa gabay. Alagahan ang pagsasabi. Gusto pa ka kayong masagutan. Ayan. Ang ating aralin ngayon ay mahalaga sa pagsasaling wika. Sabi ni Ramos sa kanyang artikulo sa pagsasaling tungo sa pagpapayaman ng wikang pambansa 1998, ginawa mangyaring basahin. Ayon kay Ramos, bago pa man dumating ng mga taga-kanluran, sigurado na mahirap sa pakulaang pangman na magsasalit sa oral na komunikasyon. Mahalaga rin siguro ito sa kanilang kabuhayan tulad ng barter system o pagpapalitan ng mga kalakan hindi lamang sa pagitan ng mga katutubo, kundi sa mga taga-ibang bayan sa silangan tulad ng mga Chino na Ayan, maraming salamat, Bino. Base daw kay Ramos na noong unang panahon naman doon, hindi pa tayo natatagpuan ng mga Kastila, meron na tayo sarili pagsasaling wika. Kagaya na lamang ito, ito daw ay umiiran sa pumamagitan ng oral. Kumbaga, ginagamit lamang ang sarili natin bibig o sa pagpagtalastasan sa ibang bansa. Dahil mahalaga ito sa kanila. Dahil ang kabuhayan noon sa ating bansa ay pagpapalitan ng kalakal sa iba't ibang lugar o bansa dito sa ating mundo. Kumbaga, hirap sila makaunawa kung wala silang pagsasalin. Kaya, nagkaroon sila ng barter system o pagpapalitan ng kalakal na doon nagkaroon ng unang pagsasalin sa ating bansa. Nung dumating naman ang ating mga Kastila, binibini, ano nga ba ang dalawang pangunahing layunin ng mga Kastila na sila pumunta dito sa ating bansa? Yung pananakop na sa aking palagay ang dalawang pangunahing layunin ng mga Kastila ay ang pananakop at Ayan. Tumpang ang iyong kasagutan. Ayan. Ang pananakop at pagpapalaganap ng Kristyanismo. Yan ang dalawang layunin
ng mga Kastila na sila ay pumunta dito sa ating bansa. Ayon pa rin kay Ramos, bilang bahagi ng layunin pagpapalaganap ng sa bansa ng Kristyanismo, isinalin ng mga Kastilang misyonaryo Kastila at iba pang wikang pambansa ang aklat dasalan, katekismo, awit pangsimbahan, sermon, pagsasanaysay at iba pang at sa mga gawain pangsimbahan. Ayan. At sabi nga dito, layunin ng pagpapalaganap sa bansa ng Kristyanismo. Kumbaga, imbis na pag-aralan natin ng wikang Kastila, ay sila nag-aaral na sarili nating wikang katutubo. Kumbaga, para mas mapabatid nila kung ano nga ba nilalaman ng mga nasa Biblia o aklat dasalan. Ang karunungan ni sinulat ni Aristotle, Plato, Galen, at Hippocrates, at iba pang mga dakilang Grego sa lahat ng namamana rin sa ating daigdig dahil sa pagsasalin. Kumbaga, yung mga sinulat ng mga ating tagasalin noong unang panahon ay napapakinabangan pa rin natin ngayon. Dahil ang kanilang mga sinalin noong panahon nila ay talagang ginagamit pa rin natin ngayon sa politikan, sa mga pag-aaral, kung paano sila namuhay at mga isinalin nila noong panahon ngayon. Ginawa mangyaring basahin? Ayon pa kay Santiago, taong 1964, batay sa kanilang karanasan sa Timog at Hilagang Amerika, higit na nagiging matagumpay ang pagpapalaganap ng mga Kristyanismo sa pamamagitan ng mga wika ng mga katutubo. Ayan. Dahil nga daw sa Timog at Hilagang Amerika, mas naging matagumpay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa pamamagitan ng mga katutubong wika. Kumbaga, dahil sa mga katutubong wika na pinag-aralan nila at doon sila unang nagtayo ng mga pag-aaral, ay dito nila sa palaganap ng ayos ng mas malawak ang Kristyanismo. Bakit? Dahil nga ba sa mga katutubong wika o dahil sa pag-aaral natin sa mga lingwahe nila? Dahil to sa pag-aaral nila ng katutubong wika. Dahil sa pag-aaral nila ng katutubong wika, mas napalaganap nila ng mas malawak ang Kristyanismo. kaysa sa ibang bahagi ng ating bansa. Kagaya na lamang ng di ba sa Luzon, mas marami ang Kristiyano kaysa sa Mindanao. Kumbaga, mas malawak ang pagpapalaganap nila ng Kristyanismo din sa Luzon kaysa sa Mindanao, sapagkat mas madali pag-aralan ng mga katutubong wika dito sa ating Timog. Sabi ni Almario, kasangkapan ang pagsasalin upang makinabang ang uri ng bansa o sa mga impluwensya mula sa sentro at sulong ng kultura. Kumbaga, sentro ng kultura. Kumbaga, kung saan yung pinaka-sentro. Ano ba ang sentro natin dito? Yung Manila. Kumbaga, mas nakapaloob yung Manila dito sa Luzon. Kaya mas mabilis ang impluwensya ng Kristyanismo dahil simula sila magsalin ng mga akdang pangsimbahan sa sentro ng ating bansa. Yun ay ang Manila. Meron ba kayong mga katanungan, kalinawan, o dagdag impormasyon? Wala. At dahil para naging malinaw ang aking talakayan, may isang akong katanungan. Ano nga ba uli ang dalawang layunin ng Kastila na sila pumunta din sa ating bansa? Bini-bini? Bini-talisi. Ang dalawang layunin ng mga Kastila ay ang pananakop at ang pagkagalap ng Kristyanismo. Ayan, ito pa kayo ang sagutan. Maraming salamat. At dahil tapos na nga ang pagtatalakay din ni Sonan, ay tutuloy naman ito ni Ginoong ni Binibini Velasco. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Saira at para sa pagpapatuloy ng ating mainit na talakayan, mangyari
Ayon kay Ramos, sa mga kolonisador nito, ang mga Kastila ay may pinakamalaking impluwensya sa bansa lalo sa kasihan ng unang wikang pambansa natin, ang Tagalog. Nalaman natin ang mga batayang alin sa Kristyanismo sa pamamagitan ng doktrina Kristiyana en la lengua Española at mula sa iba pang mga salin tungkol sa simbahan o eklesiastico. Ayon kay Ramos, ang Kastila ang may pinakamalaking impluensya sa atin sa Pilipinas. Dahil sa pananatili nila sa Pilipinas ng mahabang panahon ay inaigawad saan na na-impluensyahan tayo ng kanilang kultura, edukasyon, at sa kanilang sistemang pamumuhay. Mangyaring basahin, binibili. Kabilang dito ang huling panghimakas na isinalin ni Andres Bonifacio ng Multilino de Cosenza. Ayon kay Santiago, noong 1914, noong panahon naman ng Amerikano ay aklat at edukasyon sa pamamagitan ng wikang Ingles. Ayon kay Santiago, nung panahon nila ay, ng panahon ng Amerikano, ay aklat at edukasyon sa pamamagitan ng wikang Ingles. Kung sa baga ay ang aklat at edukasyon ang kanilang ginamit sa panahon ng Amerikano. Mangyaring basahin, binibili. Ang ipag-isplay ng intelektual ng mga Pilipino sa ibang bansa ay naging liberal ang iba't ibang animo na uri ng karunungan mula sa kanluran. Si Antonio, isang manunulat at tagapagdiin ng technology at Livelihood Resource Center na kanyang nilahad sa artikulo pagsasali ng pang-aalamang pag-teknolohiya sa hindi po siyang naraan sa Luzon. Si Antonio, isang nanunulat at tagapagdinan sa technology at library resource center na kanya inilahad sa artikulong pagsasalit ng alamang pan-teknolohiya noong 1995. Mangyaring basahin, binibini. Pinatunayan ng marami taga-subaybay na mamamayan na dumagsa sa pagbili ng mga babasahing gabay sa kaalamang pan-teknolohiya na sila ay natupaw, nakinabang at nagamit sa kanilang pag-unlad ng mga babasahing. Sa iyong pagkaunawa, anong yakakal? Ang nakasaad lamang diyan na kumbaga bumugso o mas tumami pa ang mga tao na naging interesado sa mga babasahin, kagaya na lamang ng mga babasahin o ng mga aklat na kung saan ay matututo sila o magiging gabay nila iyon sa pagkakaroon ng kaalaman pagdating sa pan-teknolohiya. Mahusay, binibini. Pinatunayan nga ng maraming tagapagsubaybay na ang mga yan ay bumagsak sa pagbili ng mga babasahin gabay sa kaalamang pan-teknolohiya. Dito ay yung mga mamayan ay ito yung mga naging gabay sa pagbili ng mga babasahin na pang-teknolohiya. Dito sila natuto ng nakinapa sa paggamit ng kanilang pag-unlad. Mangyaring basahin, binibini dalisay. Mula sa artikulo ni Porto Lato na pinamagatang pagsasalin, instrumental sa intelektualisasyon ng Pilipino, 1991 ay kanyang sinabi, ang pag-introduce ng mga bagong konseptong produkto ng pagsasalin ay nakatulong sa intelektualisasyon, imayaman ang kultura ng Pilipino sa pagdaragdag ng mga bagong leksyon. Sa ganitong paraan, napapayaman ang wikang Pilipino at bubuo ang kultura ng sensya at mga construct sa pamamagitan ng vehikulong ginagamit. Sa pamamagitan nito, mas napalawak natin ang kultura at ang leksikon ng Pilipino. At nabubuo ang kultura ng siyensya at mga
sa pamamagitan ng vehikulong ginagamit tulad na lamang na pag-interaction ng pagkaroon ng interaction sa iba't ibang nakakausap natin. Mangyaring basahin, binibining, Sa lahat ng tao, ginagawa ang mga salin sa lahat ng mga dalisay na layunin, susunarin at walang ibang nais. Pagkasaling maliban sa pag-alis ng magdang na nakahawag dahil sa pagkakaiba ng mga wika kung anong ulat at pagkakasal. sa lahat ng dako, sinagawa ang mga salin sa lahat ng mga dalisay at nila sa pag-alis na hadlang, mas nalagawad natin dahil sa pagkakaiba ng wika ng mulat. Kumbaga dito, sa pagkakaiba ng mga wika at manunulat, pagkakaiba ng wika sa manunulat at mamabasa, nagkakaroon tayo ng halimbawa na lamang nito ay terminong agham na mula sa English at Kastila ay may sa Kastila at sa English meron silang may pagkakahalintulad tulad na lamang na yung mga termino nila sa agham. Yun lamang po at maraming salamat. Ngayon ay tinatawagan ko si Ginoong Pamilano. Batid kung kayo ay nag-iinit na o nagkakaroon na ng mga kaalaman sa ating bakasyon sa dagat. Ngayon, ating mas lalong pang papalawakin at daragdagan ang inyong kaalaman at nawa ang inyong mga kaalaman na ito ay hindi pa rin ng hangin, malamig na hangin. Ngayon, dadako na tayo sa pinaka-konteksto ng aming or pinakamahalagang konteksto ng aming talakayan na kung saan ito ay ang kahalagahan ng pagsasalin wika. Bakit nga ba mahalaga ang pagsasalin wika? Binibini? Mahalaga ang pagsasaling wika, lalo-lalo na sa mga tao hindi marunong o hindi makaintindi ng mga English or ibang lingwahe na kunwari, halimbawa na lang ito ang lingwahe ng English. Maraming tao ang bumababa or maraming tao ang gumagamit ng wikang Tagalog. Ngunit marami din tao hindi biyasa sa Tagalog sapagkat marami ng dayuhan na pumupunta, lalo-lalo na yung mga dayuhan na pumupunta dito sa ating bansa. Magaling, mahusay. Maraming salamat. Dito naman sa kabilang Ginoo. Say, Ginoo. Pagsasalin nakatulong lalo-lalo na sa ating mga Pilipino sapagkat mas naiintindihan natin ang ibang kultura at tulad na lamang ng mga kultura Amerikano. Hindi natin basta ito malalaman kung ito ay nakasalin lamang sa kanilang wika. Sapagkat ang karamihan dito sa ating bansa ay hindi nakapagtapos. Kaya naman, hindi naman yung sa pagmamaliit ay hindi yan hindi nakapagtapos. Pero hindi yun ang masiyan kung paano natin sila tingnan. Yun ay nakataon. Kaya tayo nagsasalin wika upang mas naiintindihan ng mga taong mga nakararami dito sa atin. Magaling. Tama ang iyong kasagutan. Bigyan natin sila ng 11 palakpak. May lalaan naman ako sa inyo na 5 kahalagahan ng pagsasaling wika. At ito, ang una ay nagpapalaganap ng kaalaman mula sa ibang wika patungo sa mas nakararami. Bakit nga ba nasabi yan? Or bakit nga ba nagpapalaganap ng kaalaman mula sa ibang wika tungo sa mas marami? Unang-una sa lahat, pag-usapan muna natin kung gaano nga ba talaga kahalaga ang pagsasaling wika. Sapagkat marami sa ating mga Pilipino, gaya na naman ang tinura na binibining kasipe, na hindi maano o walang pinag-aralan, hindi naman sa walang pinag-aralan sapagkat hindi nabigyan ng privilege o pag-aral upang matutunan ang ating
wika o ang unang wika na kung saan ba ay Tagalog at ang ginagamit nilang mga dialekto. Ngayon, paano nga ba nakakatulong ang pagsasaling wika upang mapalawak ang kaalaman o magpalaganap ng kaalaman? Halimbawa na lamang gamitin natin ang konsepto ng singing at agham. Ngayon, sa pamamagitan ng mga napag-aralan o kaya naman ang mga natuklasan ng ating mga minamahal na mga siyentipiko o mga minamahal na dalubhasa sa iba't ibang larangan. Dito, sa pamamagitan nito ay mas naipapalaganap nila kung ano-ano ang kanilang mga natuklasan sa iba't ibang aspeto ng kanilang larangan. Sa pamamagitan ng pagsaling wika ay kanilang naipapasa ang kanilang mga kaalaman na nadiscover mula sa iba pang mga tao. Maraming salamat, magaling. Dito naman sa kabilang parte, binibining bubis. Dito, napapalagan ito isang ibang hindi na daw lagi bilang ng pribilehyo ang ibang tao upang makapag-aral natin matuto sa iba pang wika. So dito, binigyan dito na napapag-aralan, nabibigyan sila ng oportunidad na kung saan ay pinag-aralan ng isang ang pagsasali ng wika ay mayroon silang, nagkakaroon sila ng dagdag sa kanila. Maraming salamat, magaling. Bigyan natin na ulit sila ng 11 palakpak. Sa madaling salita, ang pagsasaling wika ay mahalaga sa pagpapalaganap ng kaalaman mula sa ibang wika patungo sa mas nakakarami. Bakit? Dahil alam naman natin na ang ibang or ang mga teknolohiya, agham, at ibang mga kasanayan dito sa lipunan ay nakasulat sa banyagang wika. Paano natin sila maunawaan kung ito'y nakasulat sa banyagang wika? Katulad na lamang ng medisina, paano natin maunawaan yung mahalagang pinaparating sa atin ng mga doktor natin kung ito'y nakasulat sa wikang Banyaga or wikang Ingles, di ba? Kaya kailangan natin silang upang mas maunawaan natin sila, ay kailangan natin sila isalin sa sarili nating wika or sa wikang Pilipino. Ngayon, ang pangalawang kahalagahan ng pagsasaling wika ay nagpapalalim ng pag-uunawa sa kultura at pagkakakilanlan. Alam naman natin na ang wika ay kaugnay or may kaugnayan sa kultura. At ang kultura ay may kaugnayan sa wika. Kung walang wika, walang kultura, at walang kultura kung ay walang wika. Ngayon, bakit sa inyong palagay, bakit nagpapalalim ng pag-unawa ng kultura at pagkakakilanlan ang pagsasaling wika? Dahil mas napapalalim natin ang pag-unawa sa kultura at pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagsasaling wika. Halimbawa na lang ito ay ang kultura ng Pilipinas. Kung isasalin ito sa wikang Ingles, mas maunawaan ito ng mga ibang banyagan at mas mapapalawak nila ang kanilang pangunawa sa kung ano bang kultura ang meron tayo dito sa Pilipinas. Magaling! Maraming salamat. Dito naman, Kumbaga, yun na napapalalim ang pag-unawa sa kultura at pagkakakilanlan. Bakit? Sapagkat ang wika ang nagsisilbing tulay kung paano nga ba tayo nagkakaroon ng interaksyon, maging sa labas o sa loob man ng isang. magaling. Tama yung kasagutan. Sa pamamagitan ng pagsasaling wika na nagkakaroon tayo ng pagpapahalaga, mas naniniwala tayo sa paniniwala kung ito ay nakasalin sa wika natin or sa wikang Pilipino. At ang pangatlo,
tutulong or tumulong sa intelektualisasyon ng wikang Pilipino. Ginang Galupa, bakit nga ba natutulungan ang dalawang intelektualisasyon ang wikang Pilipino sa pagsalin? Tumulong sa intelektualisasyon ng wikang Pilipino. Halimbawa na lamang po, kung may akda sa ibang bansa na nakasulat sa wikang Ingles, maaaring isalin ito sa wikang Pilipino at ito ay makatutulong sa pagpapaunlad ng intelektualisasyon ng mga Pilipino sa wikang Pilipino. Maraming salamat. Tumutulong sa intelektualisasyon ng wikang Pilipino, pagsasaling wika, dahil bilang Filipino major or nagpapakadalubhasa sa wikang Pilipino, mas napapalawak yung ating kaisipan ang ating kaisipan sa wikang Pilipino na ating pinag-aaralan at nagkakaroon tayo ng mahusay at magaling na talasalitaan sa wikang Pilipino. At ang pang-apat, nahasa ang kritikal na pag-iisip at kasanayan ng wika. Binibining, bakit nasabing nahasa daw ang kritikal na pag-iisip at kasanayan sa wika? Dahil dito daw, nahasa ang kakayahan ng mga mababasa upang maipahayag ang kanyang mga ideya sa magkaibang wika. Sa dalawang wika pa. Ginawa kaya? Nahasa ang kritikal na pag-iisip at kasanayan sa wika. Ibig sabihin, sa pagsasalin natin ng wika, nagkakaroon tayo ng critical thinking kung saan mas lalo pa natin mapapalalim ang ating mga pag-iisip sapagkat tayo ay humahanap ng iba pa mga alternatibong wika or salita alternatibong wika o salita doon sa original na akda kung saan dito nasasanay din o nahahasa natin ang kasanayan natin sa wika dahil nasusubok ang ating mga pag-iisip ang ating depth or kalaliman sa kung ano ang alam natin sa wika. Kumbaga ay dito iniisip natin yung iba pang mga alternatibong wika na hindi ganong nagagamit ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya yan, nahahasa yung critical nating pag-iisip at syempre ang kasanayan lalo higit sa pagpapalawak ng pagkaalam natin sa sarili nating wika or sa wikang pagsasalinan mula sa original na wika. Maraming salamat, magaling. Sabi nga, napapalalim daw natin ang pagsusuri ng kahulugan, konteksto at tema or aral ng isang panitikan kung ito ay nakikita or nasusulat sa wika natin or ito ay nasasalin sa wikang Pilipino. At ang panghuli kahalagahan ng pagsasaling wika, nagbibigay daan sa pagkakaisa ng at pambansang kaunlaran. Sinasabi niya na nakakatulong sa wika o magkaisa tayo sapagkat ang isang bansa ay natama ito sa wika ay magkakalat na Maraming salamat, magaling. Ikaw naman, Gili-Gili. Dahil kung ang gagamitin lang natin ay ating sarili wika, ay hindi tayo magkakaroon ng komunikasyon sa iyo pang gumagamit ng sarili. Kung saan ay katulad na lamang ng wikang Ingles, kung hindi natin ito pag-aaralan, ay hindi natin ito magagamit upang makipagkomunikasyon sa iyo. Mahal.
Binibili. Dagdagan pa dito, nakakatulong ang pagsasaling wika sa tamang pagpapasya at kaligtasan ng aktibong pakikilahok sa mga mamayanan sa pambansang kaunlaran. Magaling. Ngayon, mas, sabi nga dito, nagbibigay daan sa pagkakaisa at pambansang kaunlaran. Paano nga ba ang pagsasalang wika ay nagbibigay ng daan at nagbibigay daan sa pagkakaisa at kasanayan sa pambansang kaunlaran? Nalalaman daw kasi natin ang kahalagahan ng kung ano yung lipunan na tinatatayuan natin. Maaaring ito ay sa edukasyon, maaaring ito ay sa batas, maaaring sa kalikasan, maaaring sa medisina. Mas naunawaan natin yung mga bagay na yun kung ito ay nakasalin sa Pilipino or wika natin pambansa. Ngayon, ano nga ulit yung limang kahalagahan ng pagsasaling wika? Binibining Sara. Ang una na dito ay nagpapalagayan ng kaalaman mula sa ibang wika tungo sa mas nakakarami. Pangalawa, nagpapailalim ng pag-unawa sa kultura at pagkakakilanlan. Pangatlo, tumulong sa intelektualisasyon ng wika Pilipino. Pangapat, nakakasa ang prinsipal na pag-iisip at kasanayan sa wika. Ang panglima, nagbibigay daan sa pagkakaisa at pagbansang kaunlaran. Maraming salamat, magaling. Husay. Isa pa, dito sa side naman ito, sa bandang ito, binibini. Ano ulit ang limang kahalagahan ng pagsasaling wika? Ito, kung inyong isang masasagot, sabihin kayo ay nakikinig at naunawain nyo ang aking or kalakay. Mangyaring tumawag ng kaibigan. Ikaw dito. Sino ka? Sino pa nakakaalam? Tunay ng mahalaga ang pagsasalin ng wika. Bakit? Dahil dito natin malalaman kung sino at kung ano yung kultura at pagkakalanlan ng bawat isa sa atin. Mas nauunawaan natin ang mga konteksto, mga politikan, at paniniwala ng ibang bansa o ibang lugar kung ito ay nakasulat or na nasasabi nila sa wika natin. Ngayon, hindi lang naman ito ang kahalagahan ng wika or ang pagsasaling wika, hindi naman tungkol lamang sa wika. Ito ay tungkol sa kung paano natin mas maunawaan, mas maiintindihan, mas maibabahagi ang kung ano man ang meron tayong kaalaman. At sa pagtatapos, mangyaring basahin na lahat. Kung makapag-usap ka sa isang tao gamit ang wikang kanyang nauunawaan, iyon ay matatandaan ng kanyang isip. Kung makapag-usap ka sa kanya sa kanyang sariling wika, iyon ay matatandaan ng kanyang puso. Nawa, ang kasabihan na ito o ang quote na ito ay madala ninyo sa inyong tahanan at may sabuhay nyo sa inyong buhay. At doon lamang po nagtatapos ang aming talakayan. Nawa ay may natutunan kayo at nakaranas kayo ng kahit papaano kaunting bakasyon mula sa dagat. Maraming salamat po.